Magandang araw, sir, classmates. So, meron tayong unit ngayon na Nissan Exalta na walang lamig. So, ang ating topics ay car aircon servicing. So, ako nga pala si Byron Christian Siganlas. So, ito ang aking kagroup na si... Ako pala si Jan Isa Nicky Balyo. And I'm Ralph A. Manyanglong. So, ngayon, i-check natin kung ano bang pinaka-problema ng unit na ito. So, try nating paandarin at i-check natin ang kanyang car AC. Oh, central. So, ito na, start na natin yung sasakyan. Ayan. So, sindi natin yung AC niya. So, kahit na so makikita nyo, pan lang siya. Wala siyang lamig. So, kahit ipakataas natin yung settings niya, na isagad natin, so wala tayong mararamdamang lamig. So, i-check natin kung ano ba possible na issue na itong sasakyan na to. So, ang gagawin natin is magkakandak tayo ng leak test. Magdi-discharge tayo ng Freon. Ano ba yung tamang pagdi-discharge ng Freon? Paano tayo mag-charge ng Freon sa ating unit. So, babalik kami para ipakita sa inyo ang problema na ito. A few moments later. Good day, classmates and sir. So ngayon pala, gagawin natin ang activity 15 and magkakantak tayo ng discharging Freon. So, ano nga ba yung mga kailangan nating tools and equipment sa pagdi-discharge? So, siyempre, una, kailangan natin ng compound gauge. And then, itong charging and discharging hose. Tapos, kailangan din natin ng tubig sa pagdi-discharge. Kasi nga, di ba, ang Freon is nakaka-apekto siya sa ozone layer. So, ilalagay natin to dito. So, i-start na natin ang pagdi-discharge. Open muna natin itong mga kwan. So, yan makikita natin. Lumalabas na yung mga ating Freon. Ano pa? Oh, baka yun na. Okay na ako yun. And then, yun lang. Bali, hintayin na lang natin maubos yung Freon niya. Tapos, pwede na tayo mag-kwan natin. 1 hour later. So ngayong araw guys, maggagawa tayo ng DIY vacuum tsaka pang-leak test. So maglalagay tayo ng access valve dito sa ating compressor na nabili lang natin sa junk shop. So ilagay lang natin tong access valve. Babalikan namin kayo. So yun guys, meron tayong compound gauge, ang ating DIY na vacuum and pang-leak test natin. So sa ating activity 13, magkakandak tayo ng leak test. So ang una nating gagawin is maglalagay tayo ng almost 200 or 250 PSI para makapag-leak test tayo. So, anong mga kailangan natin? Kailangan natin maganda ng soapy water na merong foam. So, ano nga ba ang mga kailangan nating i-check? So, meron tayong condenser, filter dryer, ang ating compressor, ang ating low pressure and high pressure lines. So dito tayo sa evaporator. So meron mga O-rings and seals dito na dapat nating i-check kapag nagkakandak tayo ng leak test. So
magkakarga na tayo ng 250 PSI sa ating high side. 24 hours later. So ayun, nakarga na natin siya ng 200 PSI. So nandito si Ralph Manyanlong, siya ang magkakandak ng ating leak test. So proceed na tayo. Ngayon, ito at ililigtas natin. Okay. Kaya may tangkay na. Sabihan mo yun, itang evaporator yan. Ito ang evaporator. Okay, walang leak. Next, dito tayo. Wala din. Wala din. And ngayon, dito tayo sa dryer. Yan. Goods din. And next, pwede din dito sa may tabi ng evaporator. Goods din. And the next is compressor. Kaya itong fittings na. And yun, meron siyang konting leak kaya nawawalan ng lamig. So, tapos na tayong nag-discharge ng Freon. Nakapag-leak test na rin tayo. So, meron tayong nakitang leaks. So, napalitan na natin yung o-ring na kailangang palitan sa compressor. So, magba-vacuum na tayo. So, hintayin lang natin na matapos to. Nagba-vacuum na tayo. And then, mag-charge na tayo ng Freon. 24 hours later. So yun, nakapag-vacuum na tayo. So tatanggalin na natin sa ating vacuum DIY na vacuum pump. Tapos isasara natin tong gauge natin na para hindi lalabas ang para hindi pumasok ulit ang hangin sa ating aircon line. So itong ating suction hose or tinatawag nating vacuum hose is ililipat na natin sa ating Freon tank. 1 hour later. Isalpak na natin sa ating Freon tank. So mag-charge na tayo ng Freon. So ang una natin gagawin ay hindi muna natin papaandarin ng ating sasakyan. Ang gagawin natin is mag-charge muna tayo ng kahit kalahati lang na Freon. So mas maganda sana meron tayong panimbang doon sa ating Freon tank para hindi na tayo dagdag bawas sa Freon. So kaso wala tayong pangkilo, so ang gagawin natin is tatansyahin na lang natin. Siguro magkakabit tayo muna ng kahit mga 40 PSI muna na Freon. So tapos papaandarin na natin. Kung pag napaandar na natin, ito-testing na natin. So sasagarin na natin yung kailangan na Freon ng ating aircon system. Ngayon, dahil pinaandar na natin, na full charge na ang Freon, ang ating low side is naglalaro sa port ay 35 PSI. It means maganda ang ating compressor. Ang ating high side is naglalaro lang sa 150 to 180 PSI. Ang ibig sabihin nun ay hindi nag-overcharge ang ating system. So gumagana naman ang ating auxiliary light. So patanggal lang natin itong mga gauge and then check natin sa loob kung lumamig na. A few minutes later. Okay na, natanggal na natin ang mga gauges. Na-check na natin ang leaks. Wala naman leaks. So far, hindi naman hindi naman umiinit ang ating, kumbaga hindi nag-high pressure ang ating condenser. So maganda naman ang ikot nating mga auxiliary lights. Pumitik na rin yung ating compressor dahil kanina hindi pumipitik dahil sa ating walang Freon dahil meron tayong pressure switch na tinatawag sa ating filter dryer. So tignan natin sa loob kung malamig na. So yun, check natin.
Sara na natin ang pinto para matesting natin kung malamig na. Sara mo pa yung pinto natin. So, makikita nyo kahit na nakabilad ang ating sasakyan, meron na siyang lamig. So, nakasagad ang ating setting. So, kahit siguro ilagay na lang natin to sa 23 degrees Celsius, and then taas tayo ng fan siguro para maramdaman natin yung lamig niya. So, ayan. So, ayos yung lamig niya, guys. Malamig dito sa likod. Yes. So dito na nagtatapos ang ating car aircon servicing. Naway may natutunan kayo sa aming munting video.